Yan, good morning po, Ramings. Good morning. Good morning po, ma'am, lagi. Alam niyo naman po yan, Start of the day. laging good ang business po talaga. Opo. Parang excited po kayo lahat. Yan. Bago tayo mag-start po, sa mga hindi po nakakilala, ako po si Joshua Cabrera, ang may-ari po ng Red Shell Aqua Farm. Okay na po yung boses ko. Yan, kamusta naman po kayo lahat? Masaya ako na nakita ko yung ulit. Yung mga bago po, hello po sa inyo. Magiging kapartner na rin kayo, magiging crabmates na rin po kayo. Yan po. Bago tayo mag-start po, way back muna tayo sa aking history. Bakit po ako napunta sa Pag-Alimango? Since 2006 po hanggang 2019, ako po isang tauhan sa Macabebe, Pampanga. Yan po. 21 years old lang po ako noon. Nung natuto po mag-alimango, simula po sa mga langaw, crablets, then sa sasaboy po ng pagkain nito, pagmuhuli, nasipit na po lahat ng daliri, masakit po talaga. Diyan po, talagang matutunan talaga dapat yan. Then, kalaunan po, na nasasama na rin po ako sa pagdi-deliver, nakakita ko yung pagmamarket, sabi ko, laki naman nito. Hindi pa pwedeng habang buhay na tauhan lang po ako. Kaya ako nagpursige po, natuto talaga sa pag-alimango. Then 2017 po, nung nagsuggest po ako sa amo ko ng vertical mud crab fattening. Ito po yung system natin na nagpapataba po ng alimango. Ayun po, nung nagsuggest po ako sa amo ko nung dumobler, pumiple, ang kita niya po, sa isang taon po, kaya niya po mag-100 million. Opo. Kaya 2018 po, nung na-promote po ako bilang manager. Wow, mataas na yung posisyon ni sir. Ang problema po, mataas po yung posisyon ko, pero yung sweldo ko, hindi na po mapantay ko sa trabaho ang ginagawa ko. Kaya ako po yung humingi po ng salary increase, kasama ang palad po, hindi po ako napagbigyan ng aking amo. Bakit po? Kasi hindi niya nakikita yung effort na ginagawa ko sa kanyang farm or fish farm. Kaya 2019 po nung nag-resign po ako. Nagpaalam po ako na maayos, nagkaroon po ako ng back pay. Nagkaroon din po ako ng, sweldo ko, naipon ko naman po. Kaya 2020, nung nagsarili po ako, nagtayo po ako ng sarili kong crab fattening business. Ito po yung nagpapataba po tayo ng alimango sa box. Simula po noon, 2020 hanggang sa ngayon po, meron na po tayong 9 hectares at 8 hektarya po. At meron po tayong bagong pan. Ito po yung 10 hectares. Mamaya po, excited na po lahat malaman yan. Yan po, may tayo sa ating topic. Sa pag-aalimango po is may dalawang way para kumita po. Ang unang way po is meron po tayong growing. Meron po tayong growing at fattening na tinatawag po. Dito muna tayo sa growing. Ang sa growing naman po is nagpapalaki po tayo ng mga baby alimango or langaw, kung tawagin. At ito po, halimbawa, halimbawa po dito is meron po tayo isang baby alimango or langaw kung tawagin nila. Nabibili po yan ng 1 peso hanggang 7 pesos ang kada isa. O halimbawa po, nabili na lang po natin siya ng 3 pesos. Then, itong isang baby alimango na to, ilalagay po ito sa crab pan ng 9 hectares. Kahit po lahat tayo manghuli, hindi natin mahuhuli kung isang piraso lang. Sample lang mo lang po. Halimbawa po, itong isang piraso na to, lagay po sa 9 hectares, tumatagal po yan ng 3 to 4 months. Kapag ano po, langaw 3 to 4 months kapag langaw. Ibig sabihin po ng langaw yung mga katuldok po. Kasi laki po ng langaw talaga. 3 to 4 months. After 3 to 4 months, kapag hinarvest na po, meron na halimbawa to na 200 grams po yung bigat, alimango, or timbang niya. At ito po yung nagbibenta po ng 120 to 180 ang kada isa. O, sabihin po natin, nabenta po natin siya ng 100 pesos na lang po.
3 pesos po, after 4 months, pinapagbenta pong 100. Kumita po ba tayo? Kumita po tayo ng 97. Sa isang piraso pa lang po yun. Paano kaya kung madami na? Siyempre po, may magtatanong sa inyo, sir, paano yung mortality rate niyan at yung expenses mo? Meron po yan. Tama po. Sama po natin expenses at mortality. Halimbawa, meron po tayo 1,000 pieces na nabili po na baby alimango. At ito po ay nabili po ng 3,000 po. Then yung 1,000 na yan, kapag nilagay po sa crab pan, tinatagal po niyan is 3 to 4 months. After 3 to 4 months, kapag in-harvest, meron na po siyang 200 grams. Then yung 200 grams po, nabibenta po ng 100 ng kada isa. Bali 100 times 1,000, meron po tayo na pagbentahan na 100,000. Sa 100,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa po. Tama po. Kasi po, pasok pa po dito yung mortality rate natin. Sa mortality rate po, meron po tayong 10% to 20% dun sa 9 hectares at 8 hektarya po. O paano naman po pagka 30%? Halimbawa natin 30%. 30% minus 1,000, meron po tayong tirang 700 pieces po na alimango na po ito. At ito po inabenta na lang po ng halagang 70,000. Sa 70,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa rin po, kasi pasok pa po dito yung expenses. Mortality rate na naman. Expenses po. Sa expenses po, syempre, pag wala tayong pinasahod sa tao, hindi po yan mag-aalaga ng gusto. Kaya kailangan natin siyang pasahurin. At yung mga travel, travel ng transfer ba? Halimbawa po is 35,000 na lang po linis natin. After 3,000 po yung punan, after 4 months, meron po tayo na pagbentahan na 35,000. Kumita po ba tayo? Yes po, kumita po tayo. Parang times 10 po mahigit. Ngayon po, question po sa growing. Wala naman po. Ngayon po, wala po tayong question sa growing. Punta mo tayo sa fattening. Ito po yung number 2 na pwede nyong gawing hanap buhay po. Yung sa number 2, ito po yung tawag natin crab fattening. Kaso kailangan nyo dito ng oras po talaga. Sa crab fattening po, nagpapataba tayo ng alimango. Kaya kapag wala po mong harvest doon sa ating crab pan, ako po'y bumibili ng alimango na payat sa mga nag-aalaga rin ng alimango. At ito po'y nabibili ng 200 to 600 per kilo. Halimbawa po, meron po tayo 200 grams. Then, para makabuo po tayo ng 1 kilo, kailangan po natin ng 5 alimango para equals po sa 1 kg. At ito po ay nabili po lang sa halagang 200 pesos na lang po, halimbawa. Then, yung 5 alimango na yan, ilalagay po sa crab pan at tumatagal po yan ng 3 to 4 months. Ay, 3 to 4 months. 2 to 3 weeks. Halimbawa, alimango po yan dyan. Tumatagal lang po yan 2 to 3 weeks. After 2 to 3 weeks, kapag in-harvest na po, ito na po yung pinakamababang timbang. Halimbawa po is 300,000 na lang. Ay, 300 grams. 300,000. 300 grams. Then, sa 300 grams niyan, times natin sa 5, meron po tayong 1.5 kilong alimango. At hindi lang po tumataas hindi lang po yung timbangan tumataas po dito. Pati po yung pricing nito kapag export, quality na. Nagiging 1,000 pesos po per kilo. Or migit pa. Halimbawa po, ito po yung nabenta po natin ng 1,000 per kilo. 1,000 times 1.5, meron po tayo na pagbentahan na 1,500. Ngayon po, sabihin natin, expenses. Labas natin yung 500, meron lang po tayo 1,000. Kumita po ba tayo sa loob po ng 2 to 3 weeks? Yes po, kumita po tayo. Yung mortality rate po dito, wala naman itong mortality rate. Ang alimango po kahit wala po sa tubig ng 3 days, buhay po. Lalong-lalo na yung mga pulahan, kahit 4 days, 5 days pa. Buhay na buhay po yun kahit wala sa tubig. Ngayon po, question po sa fattening. Question po, alin ang mas mahal po na alimango? Kasi may klase yan. Ang pinakamahal po yung king crab or mud crab yung tawag. Parehas po yun. King crab, native crab, red crab. Yan po mga. Meron po
Yun po, yung pulahan po, red crab po. Yun lang, makakain. Sige sir, ano po yun? Sir, tingin po sa 1.5 na limang alimango. Sa ngayon po, ilan pong cage pa ang present po sa inangalaman mo? Ngayon po, bali may 1,000 cages po kasi tayo sa Naik Cavite. Sa 1,000 ay hindi po napupuno yun. Kasi po sa taas po na demand po ng alimango. Nagkukulang po tayo ng supply. Kailangan? Opo, ang pinakamataas ko na po doon, mga 80%. Pero may nabibili pa. Opo, mayroon po. Naubos na. Nauubos na po talaga kasi ano lang po kahit 1 month pa lang po. Kapag yung alimango is kain na ng kain, mabilis po makapag-out. Sir, good side na. Magpaplano din ako. Ano po? Magpaplano din ako good side. Yan. Ngayon po, tatanungin ko sino po dito gusto mag-alaga ng alimango? Yan. Sir, ito ang mga requirements natin kung pang mag-aalaga po yung alimango ha. Sa unang-una po sa requirements natin, ito sa growing po natin or grow out, dito po kailangan po may mga hektarya kayong crab farm. Kasi hindi lang po basta-basta hektarya. Dapat po ang water source nyo rin dito is brackish water. Ano po ba ang brackish? Ang brackish water, ito po yung halo ng tubig, alat at tabang. Hindi maalat masyado, hindi rin matabang masyado. Katamtaman lang po. Ngayon po, pangatlong requirements po, yung magbabantay. Kasi kapag ka magbabantay po, kailangan walang bantay sa lakay. Ayan po yung mahirap dyan, yung pagkakatiwalaan ninyo. Kailangan nyo lang po kasi dyan pa magbabantay kayo dyan. Technique lang po ito ha. Huwag nyo tipirin yung sahod. Tama po. Yan po. Sa number 2 naman po, kung mag-aalaga naman kayo ng crab fattening, magpa-fattening naman kayo sa sarili nyong bahay. Halimbawa, ito yung space na to. Kaya po dito, halimbawa mga 300 pirasong box, 500. Ngayon po, dito sa loob na to. Ayan po, kapag kaalagaan nyo kasi, alagain po talaga siya. Unang-unang data requires nyo dito, yung oras ninyo. Bakit po? Kasi, parang papakain po dyan every 30 minutes. I-check nyo po yung box. Kung may pagkain pa or wala na. Ay, kung nandun pa yung pagkain niya or wala na. Kasi kapag nandun pa yung pagkain niya, tumagal po ng, halimbawa 3 hours yung pagkain, tinamad kayong kunin. Mabubulok po yung pagkain nun, magkupos po yun ng ammonia. Malalason po yung system ninyo. Baka Opo, mamamatay po yung isang cycle ninyo ng alimango. Malulugi na po agad kayo nun. At kapag gumawa po kayo, wag po kayong gumawa ng isang filtration lang. Kailangan by box po. Halimbawa, 100 box, isang filtration po yun. 100 box ulit, isang filtration. Kasi pag nalasan po yung isang filtration, may iba ka pang aalagaan. Hindi yan maubusan. Kasi kapag yun nalason, ubus lahat yun. Yes, sir. Yes po, ang tubig natin doon is brackish din. Kung walang brackish sa Metro Manila, yun lang po, napakahirap po nun. Yes po, kailangan po. Kailangan nyo pa ng transpo. Halimbawa, Sir, doon sa RAS ninyo, iba sa recirculating system siya, meron tumatang time na nauubos yung tubig sa isa? yes po, kasi nag-evaporate po yun. Kaya naka-ready po yung lagi yung tubig alat ko doon at tabang. Kapag nagkulang po yun, check ko yung sanitin yun, kung alin po yung dapat idagdag ko, kung tubig alat ba o tubig tabang. Kapag mababa po, tubig alat po. Kapag mataas po, tubig tabang. Para bumaba po siya sa level na 20%. 20% lang kasi ang level ko lagi. Kailangan po yun, sir. Kailangan malapit din kayo sa dagat para iwas hassle. Katulad ko po, malapit po ako sa dagat, sa Naik. Mga 2 minutes lang po, nandun tayo sa dagat. Tapos may mga sakyan na pwedeng panghakot ng tubig. Hindi naman sila tubig. Yes naman, sir. Bakit? Oh, grabe naman sila. Seawater po pwede. Sige po. yun doon sa Rocky Boulevard with Lanan. Pwede naman po. Kung papakuhanin kayo. Na-examine siya kung paminado na. Opo.
Yan po, parang nalulungkot yung iba. Sir, kanina masaya, nagtaas siya eh. Nag-aalaga ko ng alimango. Kasi sir, happy din sa Oo, tapos, kaya kasi wala akong oras, wala akong grab pan. Wala akong paglalagyan yan, paano ako mag-aalaga. Malayo ko sa dagat, nasa Makati ako, di ba ba? Nasa gitna. Sir, ano pa pwedeng gawin? Yan. Dahil wag po kayo malungkot dahil sa ipapakilala ko sa inyong negosyo, siguradong kikita po kayo kahit hindi po kayo, wala po kayong oras, wala po kayong paglalagyan ng inyong crab pan, or wala kayong lalagyan ng crab box ninyo. Dahil po sa ipapakilala ko sa inyong negosyo, kikita po kayo kahit busy po kayo sa ibang bagay. Dahil ako po ang magkatrabaho para sa ating lahat. Yun. Yes, para sumaya na po kayo. Honestly, that is the things I expected. Now we were not going to work, the money will be Tama. Apo. Yan po. Ito po si Rachel. Ano nga po bang dapat gawin ni Rachel? Ang gagawin nyo lang po dito is mamumuhunan po kayo. Ako po bahala mag-alaga, magbenta, then kapag nakapagbenta na po, maghahati po tayo bilang financer at ni Rachel na nag-alaga po ng alimango. Huwag na po kayo matakot kung masisipit po kayo. Ako po bahala, ako masisipit bago po kayo. Yan po, yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga bibilin po natin, yung katuldok po, or langaw kung tawagin. Ma'am, po kayo ma'am, kaya dito. Tatanggal kayo niyan. Dito eh. Tapos meron po dito na, sige po, usog lang po tayo. Yan po, meron din po tayo dito, yan, langaw din po yan. Tignan nyo, lilit po. Kapag nakita kayo sa personal po yan, talagang malilit. Tapos makikita nyo, after 3 to 4 months, not prohibited to take a... ganyan lang po kaya laki yun. Ang yung mga umabot po ng 1 kilo, 2 kilo, yun po yung tinatawag ng mahiwagang alimango. Yun po yung nagiging cycle nila is 2 cycle po. Kumbaga hindi po sila nahuhuli. Ang alimango naman po kasi hindi po sensitive yan. Kapag sinabuyan po natin, halimbawa kasi ako, pag nag-harvest ako, sinasabuyan ko ng lason yan. Kapag nasa ilalim po ng putik ang alimango, hindi yan basta-basta malalason po. Mamamatay po yun, may mga dugo po, katulad po ng mga isda. Ayun po yung mamamatay. Pero si alimango po, wala pong dugo yan kasi may alig po yan. Wala ko ba sila? Yung shipping, yung goblet. Apo. Yan, after 3 to 4 months, ganyan po kalaki. Then may mga permit din po tayo niyan. Nakikita niyo po yan sa Nakikabiti po. Ito po yung ibig sabihin po ng RAS, or Circulating Aquaculture System. Paano nga po ba gumagana yan? Halimbawa po, nandito po yung water pump. Then hihigupin ni water pump po yung tubig. Puno po yung tubig, nandiyan din po yung mga filtration. Nandito po yung water pump, hihigupin niya po yung tubig para dadaan po yan sa PVC na yan hanggang umabot po sa taas. Sa pinakataas na PVC po, may mga butas po yan na sumasakto po sa babagsakan niya ng mga box. Para po pagkahigop niya, babagsak po yan dyan, yung mga tubig. Then sa boxes po natin, sa mga box po na mga nasa unang layer, meron po yan mga 2 inch na taas po yung PVC na butas sa loob po. Para po magiging overflow niya po. Kapag umabot na po yung tubig niya doon, doon na rin po dulusot yung tubig niya. Bali po, babagsak naman po yan sa pangalawang box. Ganon din po yun, may 2 inch din po siya. Ang alimango naman po, kahit mababaw po yung tubig, okay o na okay. Hindi naman po siya nalangoy. Kaya umabot po sa pangatlong box po, may nakaabang po dyan na alulod. Parang alulod po. Kasi po, yan po yung sasalo ng tubig para pumunta po dun sa unang filtration. Then sa unang filtration, nandiyan po yung net para po pansala ng mga solid waste po natin. Then bato, uling, lahat po na nagpapalinis po ng ating tubig, nandiyan po sa filtration natin. Then babalik na naman po yan sa motor natin. Higupin na naman niya yung malinis na tubig. Babagsak na naman yung malinis, bababa po, kasalahin po yung dumi, paikot-ikot lang po. Ngayon po, kung may magtatanong po sa inyo kung nag-water change po ba ako, yes po, nag-water change lang po ako ng 20 to 30%. Kapag alam kong mataas na po yung ammonia niya, yung kung pangit na yung timpla ng tubig, pinapalitan ko na po yung 20 to 30% po. Nagtanong po ba sa RAS? Yung ano po sir, yung direct from the brackish water, is it necessary to have this circulation? Ano po? Kailangan pa rin na ng filtration.
Diretso na po yun kasi titimplahin nyo naman yun eh. Paghahaluin yung tubig alat tsaka tabang eh. Brackish na po eh. Oh, brackish na. May filtration na po talaga, sasalahin nyo na po yun. Magpapacirculate ka muna sir, bago mo lagay yung mga alaga mo. So, bigyan kahit na sa yung natural na yung brackish mo, yung water mo, sa brackish water, mag-filter ka pa rin. Opo, kailangan po yun. Para hindi po bumawi yung tubig ninyo. Yan po. Sa mga legalities po, ito po ay kinuhaan ko ng legality si Rachel noong November 8, 2024 po. Magpo 1 year na po tayo. Excited na po ang lahat kasi may pasabog si Rachel sa 1 year po natin. Ito na po yung una. Nandiyan po yung SEC, DTI, BIR, MES permit at BPAR. At barangay permit po na nasa baba. Ito po, napanood nyo na ito kanina, yung nag-prepare po ako ng pagkain na alimango. Doon pa lang po sa pag-prepare po ng pagkain na alimango at yung magpapakain po, inaabot na po ng ilang oras. Siyam-siyam na po. 2 beses po kumakain ng alimango sa isang araw. Umaga at gabi po. Mas matakaw sila sa gabi. At napalabas din po tayo kay Mark Logan. Napanood nyo na rin po ito na kanina. At ito naman po, napanood nyo na rin po ito, yung pagtatali po ng alimango. Yung delikado at masayang araw. Bakit po delikado? Kasi magtatali tayo, may posibilidad maswipit tayo, maputulan tayong daliri, panagkakamali po kayo ng hawak. Kasi ang mga, para sa akin lang sir, ako sa matagal na ako nag-aalaga ng alimango, mas masarap talian po yung mga 2 kilo, 1 kilo. Mas madali pong talian yon kasi slow motion na yung galaw nun. Wag lang po kayo basta-basta mapapasipit doon. Sigurado po talaga ang daliri ninyo doon. Sa mga maliliit naman po, magaslaw, talaga pag nasipit ka, dugo. Iba yung sakit ng maliit sa malaki. Sa malaki talaga putol. Yun, masakit-sakit din yun, madugo po talaga yun. At pinakamasaya po, bakit pinakamasaya? Kasi mag-harvest na po tayo eh. Ito na po yung oras na kita natin eh. Kayo po ba, masaya po ba pagka nakakatanggap ng profit? Yes. Di ba po, masaya? Yes, sir. Hello. Yan. Dito po tayo sa, ito na po yung tanong ni ma'am, ano po yung lalagaan mong frogs. Sa Pilipinas po kasi may 4 na klase po ng frogs. Ito po yung king crab, red crab, native crab, at green mud crab po. Ang pinapatinig po natin dyan, king crab, red crab, native crab, yung green mud crab po, matagal po kasi patabain yan. Kaya dito lang po ako sa tatlo. At bihira po rin makakita ng ganito, yung native crab po. Ang sipit po niya na parang violet na pula po ang combination. Then ito po ang dalawa lagi natin nakikita sa farm. Ang pinakamahal po yung king crab. Then, yung tinatawag kong layas. Ito po yung magaslaw sa lahat. Ito po yung tawag namin layas kasi bakit po? Malakas po makasira ito ng pilapi. Malakas ito makabutas ng pilapi. Mahilig siya magukay. Eh yung trip niya eh. Pero babalik din naman po siya sa ano natin. Kasi may mga net po tayo eh. Hindi siya makakalabas doon sa pinaka-net natin. Sa king crab naman po, umaabot po yan ng 1 kilo to 2 kilo po. Or may higit pa. Kung nakikita niyo po yung profile ko, malaki po talaga yun. Si Dagul po yun, namatay nga lang. Kinain ko na po. Kaya, sige po. 3 to 4 months malaki na po yan. Mga nasa 800 grams po. Malaki na po yan. Kapag meron naman po mas malaki po, yung matakaw talaga siya kumain, magmumold po yan. Magpapalit ng bahay. Pag tinawag na pong M1 yan, ibig sabihin mga 1 kilo na po mahigit. Kapag M2, mga 200 grams. Mga ganyan. Opo. Ang mahal po yung mga M1, BK1, o S1. Yan po yung mga tawag ng pang-export. Dahil sa gender naman po natin, meron po tayong gender. 3 gender po yan. Meron po tayong male, female, at bakla. Alanganin. Kumbaga. Yan po, hindi naman total bakla po yan. Kasi napag-isanayan na po namin tawagin siyang bakla kasi nagiging babae naman siya. Ito po ay dalagang alimango. At sa lahat po, ito po yung pinakamasarap po. Siyempre po,
Siya talaga, talaga. Siyempre po, nandiyan po lahat ng sarap. Nandiyan po yung pinaka-solid na higi. Nandiyan po. Kapag nagpag-meet na siya sa mail, nagiging ano na siya, babae, nagmumult na po yan. At ito rin po yung pinakamahal sa lahat, yung bakla. Po. Ang tawag po dyan, ang mga code niyan, BK, OS. Kapag nakarinig po kayo sa mga nag-aalimango, yan po yung sumisigaw po. Oy, pa-order ka na 5 kilong OS 5. Ibig sabihin 500 grams po yun. Ang laki na alimango. 500 grams pataas. Kapag OS 7, 700 pataas. Ang nagbabago lang po kapag OS 1 na, ibig sabihin po 1 kilo na po yung mahigit. Po. Yan, ito na po yung cycle natin. Ito po yung langaw. Then, crablets. Mamaya po, kaya dinidin ako dyan kasi po nandiyan po yung topic natin. Ngayon po, dako na tayo sa ating kitaan. Unahin muna po natin si weekly. Si weekly po is meron pong 2% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 2% po ng 50,000 is 1,000 pesos kada week or isang linggo. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po kayo magiging profit na 24,000. Then, after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si capital na 50, kaya total of 74,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ito po yung lumalaki po yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na po tayong 2.5. Excuse me. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 2.5% po ng 100,000 is 2,500 po kada week. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po yung magiging profit na 60,000. Then, after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 160,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Question po kay weekly. Yung data lang ang Yes po. Every week, ang tawag ko kasi dito, weekly income. yan. Yung kapit na dapat 24 weeks. Kulang-kulang 6 months. 6 months. Apo. Wala na po bang tanong? Ako po magtatanong, maganda po ba ang kitaan kay weekly? Parang tulugan. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Sir, ano sabi mo, sir? Yeah. Ngayon po, dako naman tayo kay monthly. Kay monthly naman po, is meron po tayong 12% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 12% po ng 50,000 is 6,000 po kada isang buwan. Kung iipunin nyo po ito sa loob po ng 5 buwan, 5 months duration naman po ito, meron po ay magiging profit na 30,000. Then after 5 months po, ibabalik ko sa inyo is 50, kaya total of 80,000 sa loob lang po ng 5 months. Ang sarap magkaroon ng boses. Ngayon po, dako naman tayo sa 100,000 niya. Kapag may, ang capital ninyo is 100,000, meron na po siya 14%. May bonus na po siyang 2%. Halimbawa po, ang capital ninyo is 100,000. Bali, ang 14% po ng 100,000 is 14,000 po, kada isang buwan. Kung iipunin niyo po yan sa loob po ng 5 buwan, meron po yung magiging profit na 70,000. Then, after 5 months po, ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 170,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Ngayon po, may question po ba kay monthly? Ito naman po is monthly income. Wala na pong tanong? Ako po magtatanong ulit. Maganda po ba ang kitaan kay monthly? Dalawa na. Gumaganda. Sir, ano masabi mo? Gumaganda na. Gumaganda na. Ngayon po,
Dako naman po tayo kay 8 months. Kay 8 months naman po, meron po tayong 1,000% at minimum na 10,000. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 50,000. Bali ang 1,000% po ng 50,000 is 500,000 po. Plus, ibabalik ko pa sa inyo si capital na 50, kaya total of 550,000. 550,000 sa loob lang po ng 8 buwan. Ngayon po, question po. Kay 8 months. Wala po tanong? Ngayon po, tatanungin ko kayo. Maganda po ba ang kita kay 8 months? Yun, lumakas na. Ngayon po, tako naman po tayo kay 4 months. Parang nalulungkot po kayo kay 4 months. Kay 4 months po is mayroon po tayo 120% at minimum na 10,000 po hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 120% po ng 50,000 is 60,000. Then, after 4 months po, ibabalik ko sa inyo is 50, kaya total of 110,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Ito po yung lumalaki yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 150%. May bonus na tayong 30%. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 150% po ng 100,000 is 150,000 po. Plus, ibabalik ko pa sa inyo si 100, kaya total of 250,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Kapag 1,000,000 po, 190. Ngayon po, may good news po ako sa inyo. Ito na po yung hinihintay ninyo. Ito po yung, sino po ba dito nakapanood ng live ko kahapon? Kaya po kayo nandito. Joke lang po. Viewers natin, excited na rin, no? Kaya shoutout po sa inyo lahat. Yan po, balik na tayo sa ating topic. Ulitin ko po ulit, ha? Kaya lang po. Ito po is 3 months from now po is magde-December po. Kaya yung profit ninyo, pwede nyo pong withdrawin para po meron po kayong pang Noche Buena po. Lahat po ba is masaya? Yes. Limited lang po ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Punuin na po natin itong 4 million. Worth 4 million po. Kapag puno po natin ito, next month po, mag-e-expand po ulit tayo ng 10 hectares po. Dire-diretso po tayo sa pag-unlad po natin. Po. Ngayon po, dito na tayo sa ating topic. Kay 3 months po is meron po tayong 5,000 hanggang 90,000 is 150% in 3 months po. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 150% po ng 50,000 is 75,000 po. Plus, ibabalik ko pa sa inyo is 50, kaya total of 125,000 sa loob lang po ng 3 months. Ngayon po, may tanong po ba kayo kay 3 months? Hanggang kailan pwede nyo? Po? Hanggang kailan pwede nyo? Hanggat hindi pa po napupuno yung worth 4 million po. Kaya limited lang po siya. Kapag napuno po yan, automatic lang po magsasarado po yun. Sir, for example, may so, in that time, this day, kasama na niya, counted na ba yung securities? Ano po yung capital ninyo? Oo. Ibabalik ko na po yung 125,000 po. Kasama na po yung profit ninyo doon. Yeah, isang target natin yan. Million na yan. Opo, hanggang worth 4 million lang po siya na pwede po yung capital ninyo. Kapag lumpas na po tayo doon, pagsasarado na po yung 3 months natin. One circle lang siya, sir. I-open naman natin si 4 months. Hindi ko siya, mayroong understanding.
Nagdagdag ka ng early crops plan or exam na. Apo. At wag po kayong, meron pa akong good news sa inyo. Kung napapansin niyo po yung percentage nito, naging 150%. Doon sa una po is 120. May bonus na po agad siya, 30% po. 2 months lang. Opo. At kapag umabot na po ang kapital ninyo ng 100,000, meron na po siyang 170%. May bonus na po siyang 20,000 po. Sir, kahit hindi ko kasi kanina, mag-a-avail ng 4 million, then that is 100%. Yun po yung natin target. Hanggang worth 4 million lang po siya. Ibig sabihin, kung may kakayahan ng 4 million hanggang doon lang. Opo, ganun lang po siya. Akala ko kasi, so ibig sabihin, kung delay ngayon, continuous na within 3 months. Opo. Clear. Kasi akala ko mag-raise up pa ng 4 So, million. bali, limited lang siya. 4 million maximum na 90,000. Opo. Hindi, meron po yan mga sir. Kapag 100,000 po kayo, 170,000 na po. Makikita niyo po yun sa ano natin. Sa Red Shell account ninyo. Ano sir mga Yun po, sa Red Shell account ninyo po mga monitor. Yes, sir. Start ng project, Start na po tayo ngayon. After 3 months, sir, wala na. Wala nang ibang... Hindi po natin alam, sir. Ay, mga, Hindi, si Red Shell po is marami pong activities yan. Waiting lang po tayo lahat. Tinan nyo nga po, di ba, nung nag-open po ako ng ganyan, excited po kayo lahat. Bakit naman po, pag kayong sunod-sunod, hindi na kayo excited? Kaya po, excited tayo lahat para laging masaya po. next time sir, dumas na. Ako, sir. Eto na po. Paano nga po ba kumikita kay 3 months? Kung napapansin niyo po, ang langaw po is tumatagal po yan ng 3 to 4 months. Kapag crablets na po, eto na po yung nag-aalaga tayo ng ganyan na po kalaki. Kumbaga 12 pesos na po isa. May kamahalan, pero mababa na po yung mortality rate. At sigurado na po talaga na mabubuhay. Then, meron na po yung 1 month old na po yun. Kaya naging 3 months na lang po siya. Gets po ba, mga viewers? Yes. Ayan po, question po. Parang masaya kayong lahat. Kung wala na po, ako po magtatanong sa inyo. Maganda po ba ang kitaan may 3 months? Buhay na buhay po. Ngayon po. Tapusin na po natin ito. Sino po ba dito nakakilala kay Warren Buffett? Alos lahat ng mga kayo, kilala niyo naman po yun. Si Warren Buffett po kasi, isa sa pinakamayaman at magaling na investor sa buong mundo. Bakit po? Kasi si Warren Buffett hindi na po nagtatrabaho para kumita po ng pera. Ang ginagawa niya po, ang pera nagtatrabaho para kumita po siya ng pera. Ang pera nagtatrabaho para kumita po siya. Sa madaling salita, may pinapasukan lang siya ng pera na isang company, din si company ang nagtatrabaho para sa kanya. Ang ganun po. Meron pa po yan. Ito po yung sinasabi niya na lahat po ng itlog ninyo, huwag nyo ilalagay sa isang basket lang. Kumbaga, yung kapital ninyo, huwag nyo po ilalagay sa isang company lang. Ngayon po, nakilala nyo si Red Shell. Kay Red Shell po, halimbawa, meron po tayo minimum na 1,000, matesting nyo yung minimum. At alam nyo pong kumikita kay Red Shell. Pwede nyo pong pwede nyo pong lakihan po ang inyong kapital. Ano po? Dito po isa, pwede naman kayo magdagdag. Ngayon po, sino po ba dito habang natutulog gusto po kumita? O si Sir, habang nasa, alam niyo na po, pero kumikita po yan. Si Ma'am, habang nasa trabaho, kumikita po yan. Si Ma'am, habang nag-aalagaan po ng bata, kumikita po yan. Sa madaling salita po, ako po ang magtatrabaho para sa ating lahat. Kaya, ulitin ko po, ako po si Joshua Cabrera,
ang nagsasabi po sa inyo na kung gusto niyo po magsimula ng inyong kapital, huwag po kayong mahiyang lumapit sa akin at magtanong. Hindi po ako nangangagat, hindi po ako naninipit. Yun po, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Dami po.